Beautiful. Surely I say unto you, dudes, I do not wish to fight. We'll apologize. The day a monkey comes out my butt, then you get your sorry. How about that? What a coincidence! Because that's today. This is some bullshit, man! Vámonos! I am Bruce Almighty! My will be done! Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang action, comedy film na tinatawag na Bruce Almighty. At bago tayo magpatuloy ay isa-shoutout muna natin si Elijah Bugsy, Romulo Libato, Ruben Carl Vercolano, Prince Justin Versosa, John Christian Cainglet, Cycling, Richard Garcia, Angelica Bolornino from Zamboanga City, Dahan Sherayan from Surigao del Sur, Fiona Charles Prince from Prison Bilibid Muntinlupa City, Joban Torrefil from Calibo Aklan, Joel Ani Rinco from Little Venice Lawang Philippines, Jonalyn Lynn Carroll from Bacolod City, Norata Salamat from Manila Tondo Baseco, Renz Gravilo from Barangay Assumption, Rosalie Bernal, at Russell Quimbo from Santa Rosa, Laguna. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Sa simula ng pelikula, makikita natin si Bruce Nolan, isa siyang field reporter sa telebisyon para sa Eyewitness News ng WKBW-TV sa Buffalo, New York. Kasalukuyan niyang kino-cover ang balita tungkol sa pinakamalaking biskwit sa bayan. Habang ginagawa niya ang ulat, halatang naiinis siya. Pagkatapos, makikita natin si Bruce kasama ang girlfriend niyang si Grace, pinapanood nila ang tape ng balita. Galit si Bruce dahil puro kakaibang balita lang daw ang pinapagawa sa kanya ng channel nila, habang lahat ng magagandang ulat ay napupunta sa karibal niyang si Evan Baxter. Kinabukasan, nalaman niyang natalo ang paborito niyang koponan. Pagkatapos, nakita niyang umiihi ang aso ni Grace sa sopa, kaya kinuha niya ito at inilabas. Pero ubos na pala ang ihi ng aso. Ihinatid niya si Grace sa paaralan dahil isa itong guro. Bago siya bumaba, binigyan siya ni Grace ng isang lucky charm para sa swerte. Gawa daw ito ng mga estudyante niya. Pagkatapos noon, dumiretso si Bruce sa opisina, pero naipit siya sa matinding traffic. Nainis siya at sinisi ang malas niya, pati na rin si God. Dahil dito, nahuli siya sa trabaho. Pagdating niya, tinukso siya ni Evan tungkol sa biskwit na balitang cover niya. Pero hindi rin nagpatalo si Bruce, tinukso rin niya si Evan gamit ang kanyang espesyal na talento, kaya nagtawanan silang lahat. Maya-maya, lumapit si Bruce sa boss niya at humiling na bigyan siya ng mas seryoso at spicy na balita para i-cover. Nagreklamo siya na puro magagandang balita si Evan ang nakakakuha. Sinabi ng boss niya na magaling siyang reporter at napapatawan niya ang mga tao, pero ang gusto ni Bruce ay maging isang respetadong reporter, hindi stand-up comedian. Kaya binigyan siya ng boss niya ng pagkakataon na mag-cover ng live news. Tuwang-tuwa siya at agad niyang ibinalita ito kay Grace. Masaya rin si Grace para sa kanya. Pero habang nasa live coverage siya, in-announce ng studio na si Pete ay magre-retiro na bilang anchor, at ang bagong anchor ng kanilang channel ay si Evan Baxter. Nang marinig ito ni Bruce, sobrang nagalit siya. Nagsimula siyang magtanong ng mga kalokohang tanong sa host tulad ng, bakit mo hinayaang malunod si Leonardo DiCaprio habang nakalutang ka naman sa malaking pinto? Tinanong pa niya ang isang lalaki, hindi ba ako bagay maging anchorman? Pangit ba buhok ko, o ngipin ko? Galit na galit siya sa Diyos at sinisi niya ang sarili niyang buhay. Dahil sa eksenang iyon, natanggal siya sa trabaho. Habang palabas ng istasyon, tinukso pa niya ang abbreviation ng TV channel nila. Paglabas, napansin niyang may mga tambay na nagnanakaw ng pera mula sa isang pulubi. Sinubukan niyang tulungan ito at sinabing, tigilan niyo yang kawawang tao. Nahihiya ang mga magnanakaw kaya umalis, pero tinukso pa rin sila ni Bruce habang papalayo. Dahil doon, bumalik ang mga ito at binugbog siya ng sobra. Pag-uwi niya, sobrang frustrated siya. Sinabi ni Grace, lahat ng bagay ay may dahilan. Pero sagot ni Bruce, kalokohan yan. Pinapabayaan lang ako ni God. Nag-away silang dalawa, at sa huli, umalis si Bruce sa bahay. Lumabas siya para hanapin si God at sumigaw, humihingi ng senyales. Pagkatapos niyang humiling ng senyales, bigla siyang nakatanggap ng signal. Nung humingi siya ng sign, nakakuha rin siya ng sign. Pagkatapos noon, kinuha ni Bruce ang lucky charm na binigay ni Grace at humiling kay God ng isang himala. Pero aksidente niyang nabitawan ito at nang pupulutin niya, bumangga siya sa poste. Dahil sa inis, itinapon niya ang lucky charm sa dagat at sigaw niya kay God, tamaan mo na lang ako ng kidlat. Sinabi pa niyang dapat tanggalin si God sa trabaho dahil siya lang daw ang hindi gumagawa ng tungkulin niya.
Habang nagrereklamo siya, biglang tumunog ang pager niya, pero hindi niya ito pinansin. Kinaumagahan, tumunog ulit ito at napansin niyang pareho ang numero sa kahapon. Inis niyang itinapon ang pager sa kalsada at nadurage ito matapos mabangga ng kotse. Pagbalik niya sa bahay, natuklasan niyang umalis si Grace. Nakita rin niyang umiihi ulit ang aso sa sopa, kaya kinuha niya ito, inilabas, at tinuruan, ito ang banyo mo, yang puno, hindi sa loob ng bahay. Habang nasa labas, narinig niyang tumutunog pa rin ang pager kahit sira na ito. Lumabas ang parehong numero, kaya tinawagan niya iyon. Nagulat siya nang marinig na alam nang tumawag ang pangalan niya at lahat ng nangyayari sa kanya. Kaya sinulat niya ang address at pinuntahan ito. Pagdating niya doon, aksidente siyang naiihi sa pantalon dahil sa kaba at sinisi na naman si God. Pumasok siya sa isang lumang warehouse at hinahanap ang room number 7. Pero may 4 na pintuan, kaya hindi niya alam kung alin ang pupuntahan. Maya-maya, may janitor na lumapit. Tinanong siya ni Bruce, nasaan ang room 7? Sagot ng janitor, nasa 7th floor. Naghahanap si Bruce ng elevator, pero sira raw ito. Kaya napilitan siyang umakyat sa hagdan. Bago siya umalis, sabi ng janitor, tulungan mo muna ako maglinis. Busy pa ako ngayon, pero magiging libre ako sa 7. Pagdating niya sa ikapitong palapag, nakita niya ang room 7 at may isang taong nagtatrabaho roon sa may hagdan. Paglabas niya, nakita niya ulit ang janitor. Tinukso pa niya ito, sira pala talaga yung elevator. Nagklap ang janitor at biglang namatay ang ilaw. Akala ni Bruce gumagana ang ilaw sa palakpak, pero nagsimulang sumayaw ang janitor. Paalis na si Bruce nang biglang tinanggal ng janitor ang uniforme niya, at suot pala nito ay isang puting suit. Nagbiro si Bruce, pero sabi ng janitor, nakakatawa ka, sabay banggit tungkol sa ama ni Bruce. Nagulat si Bruce, paano mo nalaman yung tungkol sa tatay ko? At paano mo nakuha ang numero ng pager ko? Sagot ng janitor, marami akong alam tungkol sa'yo. Meron akong desk ng buong buhay mo, lahat ng sinasabi mo, naka-record dito. Binuksan niya ang drawer, pero sobrang haba nito, parang walang katapusan. Last entry was a little disturbing. Binasa ng janitor ang mga sinabi ni Bruce laban kay God ilang araw na ang nakalipas. Nena si Bruce at tanong niya, sino ka ba talaga? Sinusubaybayan mo ba ako? Sagot ng janitor, ako si God. Akala ni Bruce nagbibiro lang siya. Sinabi niyang ilusyon lang ang desk at baka may butas lang sa likod. Pero nang ilipat ni God ang desk, walang kahit anong koneksyon sa kabilang kwarto. Napangiti si Bruce, okay, magaling yan. Tinanong niya si God, kung totoo kang Diyos, ilan daliri itong hawak ko? Sunod-sunod na nasagot ni God ng tama, pero nang ipakita ni Bruce ang 5 daliri, sabi ni God, 7. Pagtingin ni Bruce, 7 daliri nga ang nasa kamay niya. Sabi ni God, nakakatanggap ako ng maraming reklamo tungkol sa'yo, Bruce. Pagod na ako. Sa tingin mo ba mas kaya mong gawin ang trabaho ko? Sige, ibibigay ko sa'yo ang kapangyarihan ko. Paglabas mo ng gusaling ito, taglay mo na ang lahat ng aking kapangyarihan. Tumakbo palayo si Bruce, hindi makapaniwalang totoo ang lahat. Nang subukan niyang paandarin ang kotse, ayaw humandal. Pero nang sabihin niyang, start, bigla itong humandal. Pumunta siya sa isang kafe para subukan ang kapangyarihan niya. Excuse me, I need a spoon. It's okay, I found one. Ginawa niyang parang lambak ang sopas ng kamatis at tuwang-tuwa siya. Dumating si God at nilabas siya sa kafe. Sinabi ni God, hindi mo pwedeng ipaalam kan-inuman na may kapangyarihan ka ng Diyos para iwas sa media. At hindi mo rin pwedeng baguhin ang free will ng tao. Sa una, tuwang-tuwa si Bruce sa kapangyarihan niya. Ginamit niya ito para sa pansariling kaligayahan, gaya ng pagpapahit ng hangin sa kalye, pagpapalit ng damit sa isang iglap, at paghihiganti sa mga tambay na nanakit sa kanya noon. Sinabi niya sa mga ito, humingi kayo ng tawad, at palalayain ko kayo. Pero nagtawanan lang sila. Sabi ng pinuno nila, kapag may unggoy na lumabas sa puwet ko, saka kami hihingi ng tawad. Pagkasabi noon, lumabas nga ang isang unggoy mula sa puwet ng lalaki. Napasigaw sila sa takot, inakala nilang sumpa ito, at nagtakbuhan palayo. Bilang ganti, tinawag ni Bruce ang mga bubuyog at pinuntirya ang mga tambay. Pagkatapos, sinabi niya sa unggoy, umuwi ka na, at ilang segundo lang, umalis ang unggoy na masaya.
Kinagabihan, binigyan niya si Grace ng magagandang bulaklak. Pagkatapos, hinailan niya ang buwan gamit ang parang di nakikitang lubid at nagdagdag ng mga bituin sa langit. Labis na humanga si Grace, at sa gabing iyon, naging mainit ang kanilang pagmamahalan. Kinabukasan, napabalita sa TV na dahil sa kakaibang galaw ng buwan, nagkaroon ng malaking tsunami sa Japan. Pagkagising ni Bruce, naririnig niya ang mga taong nagdarasal at humihingi ng tawad. Nakita niyang muli ang aso ni Grace na parang iihi na naman sa sopa, pero ngayon, inutusan niya ito, gamitin mo ang banyo. Sumunod agad ang aso. Habang nag-aalmusal, napansin ni Grace na parang lumaki ang dibdib niya, at nagtataka siya kung paano nangyari iyon magdamag. Pagkatapos, pumunta si Bruce sa trabaho para makuha ulit ang posisyon niya. Ginamit niya ang kapangyarihan para gawing supercar ang kotse niya. Habang nasa kalsada, naharang siya ng matinding traffic, kaya pinaghiwa-hiwalay niya ang mga kotse at dumaan sa gitna. Habang may reporter na nagko-cover tungkol sa mga pulis na aso, nadaanan niya si Bruce at nakilala siya bilang yung lalaking nabaliw sa live TV. Sabi ng reporter, wala namang balitang dapat ay cover dito. Pero makalipas ang ilang sandali, may nahukay na bangkay ang aso. Nang tangkain ng reporter na gamitin ang kamera, ginamit ni Bruce ang kapangyarihan para i-lock ang mga pinto. Siya tuloy ang unang nag-cover ng balita at nakakuha ng eksklusibong ulat. Pagbalik niya sa opisina, lahat ay bumati sa kanya at binati siya ng boss dahil sa scoop na iyon. At sa unang pagkakataon, napansin siya ng isang babaeng dati ay laging umiiwas sa kanya. Pagkatapos niyang makuha ang eksklusibong balita, binati siya ng boss niya at sinabihang bumalik sa trabaho. Hiningi ni Bruce na ilagay siya bilang anchorman, pero tumanggi ang boss niya at sinabing hindi iyon desisyon niya, may mas matataas pa raw na nagdedesisyon. Kaya pumayag si Bruce na manatili muna bilang reporter. Habang nagko-cover siya ng isang ordinaryong balita, naisip niyang gawing mas spicy, ito gamit ang kapangyarihang binigay sa kanya ni God. Pinabagsak niya ang isang meteor sa lupa at sabay niyang tinunan ng balita habang tumatakbo. Dahil dito, lahat ng TV channel ay nagulat tungkol sa kanya at binigyan siya ng palayaw na Mr. Exclusive. Kahit aso ni Grace, parang nagkaroon na rin ng God-level powers. Samantala, si Evan ay nagko-cover ng weather forecast. Ginamit ni Bruce ang kapangyarihan niya para kontrolin ang katawan ni Evan. Pinagawa niya ito ng mga nakakatawang mukha habang nagbabasa ng script at pinatigil sa pagsasalita. Pagkatapos, dinala ni Bruce si Grace sa isang mamahaling restaurant. Sinabi niya rito na na-promote na siya bilang anchorman. Pero si Grace, umaasang magpo-propose siya ng kasal. Habang nag-uusap sila, bigla niyang narinig ang mga panalangin ng mga tao sa paligid at sobrang nagulo ang isip niya. What are you saying? What's wrong with you? Stop yelling! Wow, it's kind of loud in here, isn't it? No, it's not loud. Excuse me, I think I'll take a little trip to the wine is going right through me. Lumabas siya ng restaurant, balisa at nagtataka. Bigla na lang siyang napunta sa tuktok ng Mount Everest kung saan muling nagpakita si God. Tinanong niya kung ano ang mga boses na naririnig niya sa ulo. Sagot ni God, iyan ay mga panalangin. Tinanong pa ni God, simula nang ibigay ko sa iyo ang mga kapangyarihan, ilan na bang natulungan mo? You know, I took care of a few things. I righted a few wrongs in my own life. And you keep ignoring them, they're gonna build up on you like that. Well, you took the job, Bruce, so I suggest you get to it. Pag-uwi ni Bruce, napaisip siya. Dahil sobrang dami ng panalangin na pumapasok, naisip niyang ayusin ito. Ginawa niyang mga file, pero napagod siya. Kaya inorganisa niya sa mga post-it notes. Sa huli, ginamit niya ang computer at sinubukang i-download ang lahat ng panalangin. Inabot siya ng buong gabi para ma-download ang 1.5 million prayers. Pero pagdating sa dulo, dumagdag pa ng 3 million. Dahil dito, inutos niya sa system na sagutin lahat ng panalangin ng yes. Pagkalipas ng ilang araw, nagkaroon ng malaking kasiyahan, lahat ng tao nagdiriwang dahil natupad daw ang kanilang mga hiling. Habang nasa gilid lang si Bruce, nilapitan siya ng katrabaho niyang babae at nakipaglandian sa kanya. Tinawagan niya si Grace, pero hindi sumasagot. Ginamit pa niya ang kapangyarihan niya para kumbansihin ito sa pamamagitan ng pagkontrol sa aso ni Grace. Habang nanonood si Grace ng pelikula kung saan may lalaking nagsabing, hihilahin ko ang buwan, biglang nalaglag ang susi ng kotse niya,
kaya napilitan siyang lumabas. Ang aso niya, tila nagudyok din na pumunta siya. Maya-maya, pumasok sa kwarto si katrabaho ni Bruce at tinanong siya tungkol sa relasyon nila ni Grace. Bigla siyang hinalikan ng babae. Sa una tumanggi si Bruce, pero kalaunan ay gumanti rin siya ng halik. Dumating si Grace sa party at nakita silang naghahalikan. Umalis siya, sugatan ang damdamin. Sinubukang habulin ni Bruce at ipaliwanag ang lahat, pero hindi na siya pinakinggan ni Grace. Pagbalik niya sa party, pinaganya niya ang fire sprinkler system kaya bumuhos ang ulan sa loob ng bahay at nagtakbuhan ang lahat palabas. Umupo siya sa sofa, nanlulumo. Sa TV, lumabas ang balita, lahat ng bumili ng lottery tickets ay nanalo. Dumating si God. Sinabi ni Bruce, umalis si Grace. Hindi ko kayang ipilit ang pagmamahal niya dahil maaapektuhan ang free will. Sagot ni God, welcome to my world, anak. Kapag nasagot mo ang tanong na yan, sabihin mo sa akin. Kinabukasan, habang naglalakad si Grace, narinig niya sa radyo ang boses ni Bruce na nagsasabing, patawarin mo ako. Habang naglalakad, nakita niya sa puno ang pangalan nilang dalawa, nakaukit pa rin. Pumunta siya sa cafe, at nang makita niya si Bruce sa TV, naguluhan siya. Nang isasara niya ang bintana, napansin niya ang isang mensahe mula kay Bruce. Maya-maya, dumating si Bruce sa paaralan kung saan nagtuturo si Grace at humingi ng tawad, pero tinanggihan siya. Sinubukan niyang gamitin ang kapangyarihan niya para ipabalik ang pagmamahal ni Grace, pero hindi ito gumana, dahil hindi niya pwedeng baguhin ang free will. Umalis si Grace, umiiyak. Samantala, sa balita, sinabing nasira ng meteor strike ang mga transformer at nagprotesta ang mga tao dahil sa sabay-sabay na pagkapanalo sa lottery. Nagsimula ng isipin ng mga siyentipiko na nagugunaw na ang mundo. Sa TV station, si Bruce na ngayon ang anchorman. Sinabi ng boss niya na may galit na mga tao sa labas ng gusali. Lumabas siya at nakita niyang nagkakagulo ang mga tao. May nagnanakaw ng pizza, ng candy machine, at may nagbabasag ng mga bintana. Tinawag niya si God at bigla siyang na-teleport sa dating gusali kung saan sila unang nagkita. Umakyat siya sa hagdan at pumalakpak, sabay lumitaw si God. Sabi ni God, Bruce Almighty. Sagot ni Bruce, lahat nagkakagulo. Wala na akong kontrol. Sabi ni God, anak, trabaho ng Diyos yan, hindi yan madali. Sinabi pa ni God, tamang-tama ka sa oras. Pagtingin ni Bruce sa relo niya, nakita niyang 7 at 7, tulad ng unang sinabi ni God noon. Tinulungan niya si God maglinis at nagtanong, paano ako makakatulong sa mga tao nang hindi nagdudulot ng problema? Sagot ni God, kung gusto mong makakita ng himala, ikaw ang maging himala. Habang papaalis si God, tinanong ni Bruce, paano kung magkaproblema ulit ako? Sagot ni God, lahat ay may problema, anak. Ang mahalaga, patuloy kang tumingin paitaas. Pagkatapos, hinugot ni Bruce ang cable ng computer at bumalik sa normal na buhay. Sa opisina, nakita niya si Evan na nag-iimpake. Sinabi ni Bruce, ikaw ang mas karapat-dapat maging anchorman. Ibinigay niya rito ang posisyon at nag-resign siya. Simula noon, tinulungan niya ang mga tao kahit wala ng kapangyarihan. Tinuruan niya ulit ang aso niya na umihi sa labas, at pagkatapos ng ilang araw na training, natuto rin ito. Isang araw, dumating si Kate, kapatid ni Grace, para kunin ang mga gamit nito. Bago umalis, sinabi niya, bago matulog gabi-gabi, si Grace ay laging nagdadasal, at kadalasan, para sayo. Dahil dito, binuksan ni Bruce ang computer at nakita niyang napakaraming panalangin ni Grace para sa kanya. Nakita niyang nagdarasal ito ngayon, kaya ginamit niya ang kapangyarihan para makita ito mula sa bintana. Narinig niyang sinasabi ni Grace, mahal ko pa rin siya, at gusto ko pa rin makasama si Bruce. Doon niya na-realize ang pagkakamali niya. Lumabas siya sa gitna ng malakas na ulan at tumangala. Sabi niya, panalo ka, God. Ayoko na. Ikaw na ang bahala sa akin. Biglang may tumamang truck sa kanya, at nang magmulat siya ng mata, nasa langit na siya. Tinanong niya si God, patay na ba ako? Sagot ni God, kapag naglalakad ka sa gitna ng highway, natural lang mangyari yan, anak. Sinabi ni God, nabibigyan mo ng ngiti ang mga tao. Pagkatapos, ibinigay niya ulit kay Bruce ang Lucky Charm na itinapon niya noon at sinabing, magdasal ka. Nagdasal si Bruce, pabusugan mo ang lahat at bigyan ng kapayapaan ang sangkatauhan. Tinanong ni God, ano ba talaga ang gusto mo? Sagot ni Bruce, si Grace. Tinanong ni God, gusto mong bumalik siya sa'yo? Sagot ni Bruce, hindi. Gusto kong makahanap siya ng taong mas magpapasaya sa kanya. Bigla siyang nakuryente at nagising sa ospital. Sinabi ng doktor, napakaswerte mong nabuhay pa. Nakita niya si Grace, nakatingin sa kanya, umiiyak. Pinatawad siya nito at niyakap. Sa kamay niya,
Hawak pa rin niya ang Lucky Charm. Pagkaraan ng ilang panahon, gumaling siya at bumalik sa trabaho. Sa isang blood donation campaign na kinukunan niya bilang reporter, may malaking injection cookie bilang simbolo ng okasyon. Pinatawan niya ang mga tao at ipinakilala si Grace bilang Mrs. Exclusive. Hinimok nilang lahat ang mga tao na mag-donate ng dugo. Sa huling eksena, makikita ang pulubi na minsang tinulungan ni Bruce, at nang lumingon siya, mukha pala iyon ni God. Ngumiti ito, sabay palakpak, at unti-unting namatay ang ilaw. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.